Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Tuya, author-promoter ng The Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalimutan ng Galiman ng Santa Maria, ay ating pong binabahagi sa inyo sa linyong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Faith in Jesus Christ will strengthen our faith in God. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo itong mga mensahe ito mula po sa bagong lipan ng mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Juan Kabanata 3, talatang 16 hanggang 17, ito po ang mensahe. Gayong ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ipagpatuloy po natin sa Mateo Kabanata 5, talatang 8 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Bagaman siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas nang sumunod sa Kanya. At nihirapan ng Diyos na siya ay gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ipagpatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 2, talatang 21 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Nalig siya sa Diyos na makatarungan. Ipagpatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 4, talatang 1. Ito po ang mensahe. Yamang si Kristo ay nabata sa hirap nito. Kaya kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis sa hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala. Ipagpatuloy po natin sa kaya bukas Kabanata 6, talatang 4 na po. Ito, hanggang 4 na po siya. Ito po ang mensahe. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino matutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang tao na huhukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang tao na nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, bumugso ang tubig sa bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang mawawasak ang bahay. Ipagpatuloy po natin sa Taga-Roma Kabanata 12, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabalik ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, lulubog sa Kanya at talagang ganap. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa ating Bible Lives Promotion. Pasalamatan ng ating Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo gayon din sa banal na Panginoon. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo sa banal na Santa Maria.
Ngayon po ay imaliliwanag ko sa inyo ang mensahe nito mula sa tema na faith in Christ. Faith in Jesus Christ will strengthen our faith in God. Nais po ang ibabatid yung banal na Panginoon Diyos mula sa inihiyag sa atin ng Panginoon Kristo sa mabuting balita na kung tayo ay mananampalataya sa ating banal na Panginoon Kristo, at yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos, kung tayo mananampalataya sa Kanya, sa kita ng Kanyang bugtong na anak, tayo ay magkakaroon ng matatag at matibay na pananampalataya sa Kanya. Sapagkat kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon Kristo, mula sa pagsasabuhay balita, ay kagaya ng sinabi ng Panginoon Kristo, matutulad tayo sa isang tao na nagtayo ng bahay na may pundasyon at itinayo sa ibabaw ng bato. So ay matibay kung makakaranas ito ng sakuna. Ang ating pananampalataya, kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon Kristo, magiging matibay ito. Hindi ito kayang sirain ng diablo o ng anumang mga nasa sa paligid natin o anumang uri ng kasamaan. Kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon Kristo, mula sa pagkasabuhan ito. Ngayon, kung tayo ay nakikinig lamang at hindi nagsasabuhay sa kanyang salita, o hindi tayo nakikinig at lalo hindi tayo nagsasabuhay, tayo tulad lamang sa isang tao na nagtayo ng bahay na walang pundasyon. So kapag ito ay sinakuna, madali itong masisira, babagsak o mawawasak kapag binaha. So ganyan ang pananampalataya na mahina kapag hindi madali masira ng diablo at ng anumang uri ng kasama. Ngayon ay kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon Kristo sa buhay natin ang mabuting balita, partikular ay tutularan natin ang ating Panginoon Kristo sa kanyang ginawa. At tayo ay ang Panginoon Kristo bilang anak, siya ay nag-is para masunod niya yung kalooban ng Panginoon. Dapat ganun din. Tayo ay matutong mag-is. Ang hirap, matutong tayo magbatap. So, matupad natin yung kalooban ng Panginoon Diyos sa inihiyag sa atin ng Panginoon Kristo. Kaya tayo ay matutong magbata mula sa pananampalataya natin sa Panginoon sa kanyang inihiyag. Sa gayo, magiging matibay tayo sa hindi tayo basta-basta madadala o masisira ng diablo o masisira ng anumang kasama, hindi tayo ay marunong mag-iis at magbata. Kung matatag tayo sa ating pananampalataya at tayo ay hindi basta madadala sa naman ng mga kasama. So magiging matatag tayo at tayo ay patuloy na tayo ay maging mahulog ang buhay na hindi tayo makakagawa ng mga kasama. Kagaya ng Panginoon Kristo, tayo ay umasa sa makatarungan Diyos kung tayo ay nakararanas ng kapigatian, nakaranas ng agresyon ng isang tao, kung tayo ay simpleng sa atin, panglalait sa atin, yan simpleng panunangayaw yan. Iba't ibang mga kasamaan, yan ay ating kayang harapin na may pagtitiis at tayo ay matutong umasa sa mga tao kung tayo ay makararanas ng mga bagay na yan. At ang Panginoon Diyos ay naglagay rin ng pamahalaan. Kaya kung ang paglabag naman sa batas ang gagawin sa iyo, ay pwede mo silang sa pamahalaan para sila ay disiplinahin mo. Pwede mo silang ipadisiplina sa pamahalaan kung ang kanilang ginagawa ay mga paglabag sa batas at ito ay masyadong mabigat na talagang grabe yung nagagawa. So ito ay nakadiyos pa rin na pangit kung sila ay magdidisiplina sa pamahalaan. So ngayon ay makakatarungan Diyos kung tayo ay nakararanas ng opresyon at ibang mga pag-atake sa ating pamumuhay. Yan, paglabag sa ating karapatan, paggawa ng krimen sa ating else mga non-law violation or non-human rights violation, mga yan, simpleng tayo ay nangyayakit,
pinagdaramutan, tayo ay iba't ibang mga pag hindi mabuting pakikiharap sa atin ng ating kapwa-tao, yan ay ating madaling nabasang tayo marunong magmada, marunong magpasensya, at ang ating focus ay ang mabuting pakikiharap mula sa tayo natin sa Panginoon. Maging kung tayo man ay ginawa ng krimen, pilitin natin ang makapagpatawad. Kung kailangan na sila ay disiplinahin ng batas, sapagkat kung halimbawa ang krimen ay mabigat na ito ay hindi dapat ganap, so atin silang ipadisiplina sa batas at ipagdasal natin na sila ay maging mabuti. Ipagdasal natin na sila ay mabago ng ating banal na Panginoon Diyos. Mabago sila na ipagdasal natin na sila ay maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos at sila ay so ganyan yung mga bagay na mga hakbangin para tayo tatag sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Para tayo ay hindi gumawa ng masama at tayo ay mananatili sa mabuting sa pananampalataya ng Diyos mula sa pagtupad sa kanyang kalooban. So yung mabuting balita sa pagsasabuhay natin yan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, yung mula sa Panginoon Kristo, tayo ay magkakaroon ng katatagan at hindi tayo mapapahamak. Tayo ay mananatili sa gabay ng Diyos at tayo patuloy niyang gagabayan ng buhay, protekta. Kung tayo ay patuloy na magsasabuhay ng mabuting balita, kung protekta tayo ng Panginoon, gaya ng ating mga nakaraan ng mga pagbabahagi ng balita na may patuloy na tayo ay laging iniligtas ng Panginoon Diyos kung tayo ay mananatili sa mabuting balita, mananampalataya sa Kanya at mula sa Panginoon Kristo. Ililigtas niya ang ating espiritu, ang ating praktikal na buhay mula sa rin ng mga kasama. Tayo ay magsasabuhay ng mabuting balita. At hindi tayo basta mababayaan. Masakripisyo man tayo ay may maraming kabutihan ang bubulot ng sakripisyo sa atin ng Panginoon Diyos, kagaya ng banal ng Panginoon sa Kristo, bago na tayo sa ganyan. Bagos tayo ay hindi mawawayan sapagkat tayo ay magsusunod tayo sa lahat ng bagay. Kaya pa rin natin ang mabuting balita upang tayo ay patuloy ng protekta ng Panginoon simula Panginoon sa Kristo. Hindi niya tayo pabayaan sa lahat ng uri ng kapahamakan. Mula maliit at mabigat sa kapahamakan para tayo ay hanggang sa kaligtasan ng spiritual niya. At muli, sana ay nagabayan naman kayo ng Bibleized Promotion, Genesis Spiritual na bumuhay, at kayo ay magkaroon malaking pagkasa sa inyong kaligtasan ng spiritual sa ating binahagin ito na kung tayo ay sa pananampalataya natin sa Panginoon, tayo maging matibay kung tayo ay kaya sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo o pagsasabuhay ng mabuting salita. At kagaya ng ating nabanggit, sa pamamagitan ng mabuting balita o pagtitiis, yung mabuting balita ay parang pundasyon na malalim na hindi ito kayang ibagin ng anumang uri ng diablo, kasamaan, kung ito yung ating buhay. Lalong-lalo na ang ating buhay, hindi tayo po Diyos kapag tayo ay masasagot o protektahan ng ating. Ngayon ay doon sa CBC, muli, sana ay tayo ay dumadalangin ng patuloy na paggabay ng kaliwanagan na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Sana patuloy tayo gabayan niya ng kanyang kaliwanagan, pangkalahatan at pagmimilagro literally sa ating kagaya ng ating personal na pagdalangin sa kanya na tayo ay pinabayan niya ng kanyang pagmimilagro ng kaliwanagan sa ating pananampalataya sa kanya. Sana tayo ay gabayan niya din dito sa ating pagbabahagi ng magdasal ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang kaliwanagan, upang kayo ay mahikayan at kayo ay maliwanagan sa pagtayuman ng sa lahat ay ating isabuhay ang mabuting balita. Pakinggan natin ito sa buhay, kagaya ng ating pagbabagi sa iba't ibang binigyan na pagkakataon ng Diyos na makapiling ko sa diyan magbahagi. Pakinggan natin ito at lalong-lalo na sa ating simbahan. Tayo ay mapakinggan natin sa
sa mga successor ng ating Panginoon Diyos, ng mga apostol, Panginoon Kristo ng mga apostol, sa kanyang itinalaga para ibahagi at palagan natin ang magandang balita at tayo ay pagbuklore palagay sa Panginoon maligtas tayo. So yan ay ganyan tayo makikinig para tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual. At sa lahat nga ay isang buhay natin ito. Yan at doon sa CBC, doon sa Integrated Unity, patuloy tayo magkaisa diyan at unawain natin ang ating mga reliyon. Sa gayon, hindi tayo magkaroon ng mga hidwaan, sigalutan, hindi sa karahasan. So, bagos, kung tayo mag-uunawaan, magkakaisa, mabubuklod sa Integrated Unity, mapapairal natin na tayo mabuting buhay. Mag-iembro tayo na nagkakaisang bansa, itin natin ang nagkakaisa na nagkakaisang bansa. Ang mga bansa, lalong-lalo ang mga pamilya, ang bawat mga samahan. Sa gayon, tayo ay mamumuhay ng mapayapa. Mabuti, may pagtutulungan, pagmamahalan, pagmamalasakit. Sana maging yun tayo sa ating Integrated Unity. Pagmalasakit tayo sa isa bilang mga nilalang at bilang anak ng Panginoon. At doon sa Vatican Church, maliwanagan kayo ng ating mga Santa Maria, patuloy yung pagbukluri ang ating ang sa katauhan, sa pananampalataya sa Panginoon, Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating mabuting kakayanan, sa pagmamahagi ng mabuting balita, patuloy tayong umaasa. Gabay ni Banyo ng Santa Maria, ang kanyang kaliwanagan, gabayan din tayo sa ating pagmamahagi ito, maliwanagan kayo at kayo ay mapakbukod sa pananampalataya sa Diyos, Panginoon sa Kristo at mga kapamalaan. Paliwanagan kayo at mamahala kayo ng mabuti. Patuwid, tuparin nyo at ipalaganap ang ipatupad ang karapatang pantao at ang inyong natasakupan ay makapamuhay ng mabuti. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at